Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi nitong si Mayor Baste Duterte? I-comment nyo lamang po kung oo o hindi. Sa pag-uusapan po kasi natin ngayon mga tol, mga pahayag po ni Baste Duterte kaugnay po ng pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Muli po niyang inakusahan na gumagamit ng iligal na droga ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pero ngayon kinakwalify niya ito sa pamamagitan po ng pagsasabi ayon sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, ayon kay Senadora Amy Marcos. Mukhang nag-iingat na po si Baste Duterte sa mga binibitawan niya pong salita dahil ayon na rin po sa kanya, samot-saring kaso daw po ang kinakaharap ng mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno. At ito daw po ay isang uri ng martial law na mistulang hindi na kailangang sabihin kung hindi ipinapatupad na. Yan po kaya ako po kayo tinatanong kung kayo ba'y naniniwala dito po sa mga sinasabi o ito pong madidinig po ninyong mga pahayag ni Baste Duterte. Again, i-comment nyo lamang po ang hindi kayo naniniwala o kayo po'y naniniwala. Hindi o oo lang mga tol. Gusto ko pong makita ang inyong pong mga saloobin sa topic po na ito. Ngayon, puntahan po natin ang mga pahayag ni Baste Duterte. Pero may napansin po ako mga tol, ewan ko kung kayo lamang, kung ako lamang po ba ang nakapansin nito, parang ang laki po ng ipinayat ni Baste Duterte, no? Talagang umimpis po yung kanyang mukha at parang bumagsak ang kanyang katawan kumpara sa mga nakalipas na panahon na nakikita po natin siya madalas na talagang mataba ang datingan ng kanyang pangangatawan. Pero dito parang umimpis parang namayad po siya. Ano kayang meron? May mga chismis po kasi, ewan ko kung totoo, pero wag na tayo masyadong mag-dwell doon, Basta kung ano man yung chismis na sinasabi ko, tungkol po yon di umano sa nararamdaman nitong si Baste Duterte. Focus na lang muna tayo dito po sa kanyang sinasabi. At malamang sa malamang, mapipikon po kayo habang pinapakinggan po natin ito pong mga pahayag niya. Pero kailangan po natin gawin para naman po mas mabigyan po tayo ng kaukulang impormasyon at mareaksyonan po natin, masagot, syempre bilang pagtatanggol sa ating mahal na Pangulo, ang kanyang mga akusasyon dito. Pakinggan po ninyo. Pasensya na, pero kailangan po natin gawin ito. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. You know, I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na Pangulo, Yan. nasabi ng kapatid niya. Di ba? Adik na Pangulo. Nag-iingat na siya kaya ngayon sinasabi niya na sinabi ng kapatid niya. Ito kasi yung masakit na katotohanan na ngayon yung pahayag ni Babalina nagagamit po laban kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Kaya hindi ko talaga maunawaan kung anong uri ng kapatid meron ang ating Pangulo sa pagkatao ni Babalina. Nasa rally ng Iglesia ni Cristo noong November 17, 2025, ito po ang naging balita. Balikan lamang po natin at huwag natin kakalimutan kung gaano kawalang hiya ito pong si Babalina. Idiniin ng kanyang mismong kapatid sa isyu ng droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa yan ni Senadora Amy Marcos nang magtalumpati ng sarali ng Iglesia ni Cristo. Pinabulaanan naman ng palasyo ang alegasyon at naglabas ng dating negative drug test result ng Pangulo. May reports Jonathan Nanda. Sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, tahasang binatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang talumpati sa stage ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Diba mga tol? Ganyan sinisira nitong si Amy Marcos ang kanyang kapatid
na pangulo po natin sa kasalukuyan. Hindi ko alam talaga kung ano ang motivation nitong si Amy Marcos o dahilan niya para po sirain ang kanyang kapatid na hindi naman po siya ginagawa ng hindi maganda, no? Napakabait ni Pangulong Bongbong Marcos tapos ganitong uri may kapatid siya. Nakakalungkot pong isipin talaga yon. At dahil po sa mga pahayag na yan ni Amy Marcos, wine-weaponize na ito ng DDS para po sila'y makaiwas sa kaukulang kaso. No? Katulad po ng ginagawa ngayon ni Baste Duterte. Dito sinasabi niya, adik si Pangulong Bongbong Marcos dahil sabi ng kapatid niya. Lusot na lusot talaga yon mga tol. No? Wala kang magiging paglabag sa batas kapag ka sinabi mo yon. Parang ganito lang din sa atin yun eh. Mamamatay tao si Rodrigo Duterte dahil inaamin niya. Tapos sasabihin natin ngayon, si Baste Duterte ay isang bakla dahil sinabi ng kanyang tatay. O, hindi tayo pwedeng sabihan ng paglabag sa batas kasi nakabase po yan sa tamang impormasyon. At kung babalikan po natin ang pahayag ni Ramil Madriaga sa kanyang pagtestigo sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kamakailan, yan mismo ang kanyang sinabi sa 13th paragraph ng kanyang supplemental affidavit. At balikan natin yon. Kaya ko po sinasabing bakla si Baste Duterte ayon sa tatay niyang si Rodrigo Duterte. Furthermore, PRD also asked me to profile individuals associated with VP Sara, then again Mayor Sara, because she's his favorite among his children. PRD wanted VP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading. Oh, di ba? Who he characterized as bading. Ang tinutukoy po dito ni Rodrigo Duterte ayon po sa supplemental affidavit nitong si Ramil Madriaga ay ito pong pinag-uusapan natin ngayon na si Baste Duterte. O, di ba? Ganun po kasi mga tol eh. May mga pagkakataon na may issue pero para hindi ka makasuhan, gagamitin mo yung mga tamang sitwasyon. Katulad ng ginagawa ngayon ni Baste Duterte. Sasabihan niyang adik si Pangulong Bongbong Marcos kasi sinabi ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Wala kang kakaharaping kaso doon. Okay, tuloy po natin ang pakikinig po dito. Hindi, kailangan ko i-put into para sabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo, adik, ikukulong ka, pusasan ka, hindi mo buwang ka. Grabe no mga tol. Ito talaga yung hindi ko maunawaan sa mga DDS. No? Ang pagmumura sa kanila, ang kabastusan, ang hindi paggawa ng mabuti sa kapwa, kapag ka ginagawang biro ng kanilang mga iniidolo, tuwang-tuwa talaga sila. Alam niyo mga tol, may problema sa pag-iisip ang mga taong ganito eh. Na kapag ka alam mong masama, tapos ginagawang biro, tawa ka pa ng tawa, parang baliwala lang sa'yo, ang pagpatay ng tao, ang pagmumura, hindi nga dapat tinatawanan yan eh. Nauunawaan ko, lahat tayo pwedeng magmura. Ako, maraming beses po ako nagmumura sa buhay ko, pero hindi ko pong ginagawang biro ang pagmumura. Kahit kung makakasama ko kayo every now and then, hindi nyo ako mapapakinggan sa aking pananalita ng pagmumura kung ito po'y gagamitin ko lamang sa pagbibiro. Kahit sa ekspresyon, hindi ko ginagawa po yan. Pero nagmumura ako pagka nagagalit po talaga ako. No? At understandable yun kasi tao lang tayo. Maliban kung kayo po'y parang santo. No? May mga tao naman kasi talaga na kahit galit, hindi nagmumura. At sila po'y karespe-respeto sa bagay na yon. Pero, yun po ay normal na behavior, no, sa isang taong nagagalit. Pero hindi normal na behavior sa isang tao na natutuwa dahil pinagmumura ka o kaya nakakarinig ka ng pagmumura sa iba. Abnormal ang tawag ko po doon. Pasensya na kung may tatamaan dito. At dito sa mga nakikita po natin at nadidinig na mga audience nitong si Baste Duterte, malamang abnormal itong mga tao po na ito na nakarinig lang sila ng mura, tuwang-tuwa na po sila. Bisaya pa ni mo, Choy.
Grabe mga tol, tingnan niyo yung itsura ni Baste Duterte, oh. No? Parang may something. Ano sa tingin niyo, ma'am? Paki-comment niyo nga mga tol, no? Gusto ko lamang malaman kung ano po yung ideya ninyo o opinion niyo dito sa itsura ni Baste Duterte. Kindly comment diyan po sa chat area. Bakit ganito ngayon ang itsura nitong si Baste Duterte? No? Saka by the way, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe mga tol sa ating live Top 1 Live channel at sa replay po natin. I-follow nyo na rin po ako sa ating Facebook pages. Maraming salamat sapagkat ang dami po talaga ngayon na nanonood sa atin ngayon, nakakataba po ng puso, no? At dahil diyan patuloy po nating magagawa ito pong mga pagbibigay po ng reaksyon sa mga balita sa kasalukuyan. At higit sa lahat, yung ginagawa po nating pagsuporta at pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat sa inyong lahat. You know, tama si Mike. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. May ganun ba? Ha? Alam niyo, malinaw na panggagaslight at pang-uuto sa harapan ng publiko. Paanong magkakaroon ng martial law sa kasalukuyan kung ikaw mismo malaya kang nasasabi na adik si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa kapatid niyang si Amy Marcos, ganun na ganun yung litanya mo, na yung mga supporter mo, meron pa nga dyan shinare ni Mami Peng nung nakaraan, gustong sugurin yung Senado. Tapos, meron pang isang video na nakita ko na hindi ko lang ma-share na rito, hindi ko matandaan kung kanino ko nakita, pero ang ipinapakita dun sa video na yon, may hawak na baril yung tao, somewhere in Mindanao yata nangyari, tapos sinasabi niyang isang bala lang si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ganun ba ang merong sinasabi niyong martial law sa ngayon? Malaya kayo nakakapag-criticize sa gobyerno. Pero siyempre lahat po merong hangganan. No? At yun ang dapat maunawaan ng bawat isa po sa atin. Na ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag ay hindi po absolute. Ito po ay merong hangganan. Ang hangganan, siyempre, kapag ka lumabag ka sa batas. Huwag nating kalilimutan na hindi pwedeng ma-overcome ng kalayaan po natin sa pamamahayag ang karapatan ng iba. Tandaan po natin yon. Nung ako po yung nagtuturo pa, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, no? Para hindi ka makalabag sa batas, lagi mong isipin na kung ito ay sasabihin mo sa kapwa mo o gagawin mo sa kapwa mo, pag ito'y ginawa sa'yo, anong mararamdaman mo? Kapag nararamdaman mo ay galit, nararamdaman mo ay hindi maganda, ibig sabihin yung mga sinasabi mo o ginagawa mo, kapag ka ginawa mo yan sa iba, maaaring may paglabag ka sa batas. Kasi yan po ang essence ng batas. No? To regulate yung behavior at conduct po natin. Dahil kung wala pong batas na umiiral, magkakagulo-gulo po tayo. At bahagi ng batas, syempre, karapatan natin sa malayang pamamahayag, pero bahagi din ng batas ang karapatan ng bawat isa. Kung ikaw sinisiraan mo na in particular ang isang tao, pwede mo bang gamitin yan bilang o pwede mo bang gamitin ang karapatan mo sa malayang pamamahayag para lamang mag-cover ka sa paninira ng ibang tao? Hindi pa pwede sapagkat meron tayong libel. Kapag ka ikaw, sinasabi mo, ini-exercise mo lamang ang malaya mong pamamahayag pero nagpapakalat ka ng kasinungalingan, hindi rin pa pwede sapagkat meron po tayong Article 154 sa ating Revised Penal Code na sinasabing hindi tayo dapat nagpapakalat ng mga maling impormasyon o kasinungalingan. And worse, ginagawa mo pa yan sa pamamagitan ng information and communication technology. Ano ang magiging epekto nun? Mas mabigat na kaparusahan. Kaya walang katotohanan. Ito pong sinasabi dito ni Baste Duterte na sa ngayon, meron po tayong martial law na hindi kinakailangan pang ideklara. Dahil sila mismo alam na ng mga DDS ngayon kung paano nila kinikriticize ang gobyernong ito. Though marami na sa kanila ang nag-cross doon po sa borderline ng free speech, no? At ilan sa mga yan, sina Jeffrey Celis,
si Jason Sa, si Romeo Pokis, sino pa? Si Jun Abines at iba pa na pinagkakasuhan ngayon dahil po sa nilapastangan nila ang karapatan ng iba o kaya naman sila po yung nagpapakalat ng kasinungalingan. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they oppose, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Hindi rin po totoo yan. No? Ang dami-daming nag-o-oppose sa action ng ating gobyerno. In fact, hindi lang naman itong mga nagpapakilalang kunyari mga oposisyon na ito ang nag-o-oppose eh. Kahit ang mga pink at dilaw nag-o-oppose din naman sa ating gobyerno. Pero ang pinagkaiba nila, yung mga pink at dilaw ngayon, nag-o-oppose sila pero naaayon po sa ating batas. Katulad ng pag-question sa PhilHealth, katulad ng pag-question sa GAA, ito bang grupo ng mga Duterte kumwestiyon dyan? Di ba hindi naman kung hindi pink at dilaw? O in some way, sumama sila. Pero ang mga primary na nag-question o nagpetisyon sa Korte Suprema, grupo ng mga dilaw, grupo ng mga pink. Pero kinulong ba sila? Hindi. Sapagkat lehitimo kasi yung kanilang kritisismo. At dinaan nila to sa formal proceedings. Dinaan nila ito sa Korte Suprema. Yun ang problema sa inyo. Dinadaan ninyo sa social media at panay paninira kayo, partikular na Jun Abines, Jason Sa, Jeffrey Celis at iba pa. At nilalapastangan ninyo ang karapatan ng iba, uulitin ko lamang, at nagpapakalat kayo ng mga kasinungalingan. Oy, nakita ko si Fiscal EJ, good morning po Isa sa hinahangaan ko, no, na abogado at lagi nating ginagamit na mga point of view legal. No, salamat po Fiscal EJ kung kayo po yan. Ang dami kasi nanggagaya eh. Katulad si Mark Ramos. Yung Mark Ramos, PBBM vlogger yon, sumusuporta sa ating gobyerno pero ginagaya nitong isang troll na Mark Ramos. Hindi po si Mark Ramos yan na vlogger na kilala po natin, no? Isang troll na bayaran. Pero sana si Fiscal EJ yung nabati natin. Maraming salamat. Ngayon, yung pinapaliwanag natin dito mga tol, yan yung mga madaling pangunawa, no? Siyempre, di tayo abogado katulad ni Fiscal EJ. Ang sinasabi ko lamang po sa inyo, walang problema sa pagsasalita. Katulad ko, kinikriticize ko ang mga Duterte, pero I believe, wala akong nilalabag na batas sa ginagawa kong pagsasalita laban sa mga Duterte. Nang sinasabi ko noon at uulitin ko ngayon dahil magiging bahagi dito ito ng pananalita ni Baste Duterte, pero unahin ko na si Rodrigo Duterte, ang Lord of all drug lords, yan po ay nakabase sa pahayag nitong si Arturo Las Cañas na kalat naman sa mainstream media at mga balita. May paglabag ba ako sa batas na ginawa? Wala. Kasi binabasa ko lamang at nire-reaksyon na ng mga balita. Katulad po nito, Duterte is the Lord of all drug lords in the Southern Philippines. He is the most dangerous person in the Southern Hemisphere. Yan ay pahayag ni Arturo Las Cañas sa napakaraming pagkakataon. In particular sa interview sa kanya nitong si Antonio Montalban ng Vera Files. No, doon niya talaga sinabi yon. Tapos sasabihin din po dito sa report ng Quadcom na ito, no, noong December 12, 2024, na si Rodrigo Duterte, sabi nga ni namayapang Congressman Romeo Acop, nakalulungkot, no, sapagkat pakinggan na lamang natin para mas tama yung aking sasabihin o madidinig po natin. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform. Nanyo, mali ako, nakakalungkot eh. Sinabi ko, napakasakit pala, Kuya Eddie. Hindi, napakasakit po. Ulitin natin Ito binasa po ito ni Congressman Romeo Acop, yung report ng Quadcom. At ano, ang madidinig po natin dito, si Rodrigo Duterte, ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga. May paninira ba doon? Sa sinabi ko, wala. Kasi po yan, opisyal na pahayag yan na ginawa sa isang committee hearing, Quadcom po yun, noong December 12, 2024. Napakasakit po
dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. At isasampal natin yan sa mga pahayag dito ni Baste Duterte. Kasi maya-maya ng kaunti, mababanggit niya dito, doon sa amin sa Davao, pinaguhuli ang mga illegal na droga kasi pinag-iinitan daw ang Davao. Samantala sa iba, hindi daw kasi adik ang presidente ayon sa kapatid na si Amy Marcos. Mga ganun yung mga pagsasalita dito ni Baste Duterte. Pero, yun ba ay nakabase sa katotohanan? Hindi. Kasi alam naman natin na lahat ng areas ngayon sa Pilipinas, meron pong continuing fight against drugs. No? Continuous po ang paglaban sa illegal na droga. Unfortunately, marami lang talagang nahuhuli ngayon sa Davao City. Ang tanong, bakit, no? Bakit maraming nahuhuli sa Davao City? Siguro kung babalikan natin yung sinabi ni Arturo Las Cañas dito, ha? Ano ba yung sinabi ni Arturo Las Cañas dito? Si Rodrigo Duterte? Yan, no? Napakasakit po. Diba? Lord of all drug lords in Southern Philippines. Baka kaya ganun dahil totoo, marahil itong sinasabi nitong si Arturo Las Cañas kaya maraming nahuhuli ngayon sa Davao City. Pero mas pupuntuhan natin yan pag dumating na yung pananalita ni Baste Duterte dyan. Tuloy muna natin ito mga tol. Kung ikaw presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Hindi po totoo yun. Kailanman hindi po sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya ng oposisyon. Ini-encourage niya nga. 'Di ba? Hindi ko kasi kagad naiisip, live tayo no. Pumapasok lang sa isip ko tong mga ibinabahagi ko sa inyo. Pero sa isang pagkakataon natatandaan ko na si mismong Pangulong Bongbong Marcos ang nag-encourage ng opposition. In fact, si Congressman Sandro Marcos sinabi niya rin same ng paniniwala ng kanyang ama na ini-encourage po nila ang kritisismo. Kasi pagka may kritisismo, there is always room for improvement. No? Hindi ka pwedeng manatili doon sa comfort zone mo lamang. Kaya wala pong katotohanan itong sinasabi ni Baste Duterte na ayaw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng oposisyon. Nasa demokrasya tayo. Wala tayo sa diktador na sitwasyon. In fact, kung babalikan po natin ang nakaraan, mukhang dapat sinasabi ito ni Baste Duterte sa kanyang tatay. 'Di ba? Ang ABS-CBN constant no na umaatake kay Rodrigo Duterte. Ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Pinatahimik sa pamamagitan po ng hindi na pag-renew ng prangkisa at ginamit ang kapangyarihan bilang presidente para impluwensyahan ang decision making ng mga mambabatas po natin. Hindi nyo makakalimutan si Rodante Marcoleta na bahagi niyan. No? Siya yung talagang nakikipagdebate para lamang hindi na mabigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN na nagresulta sa pagkakasara nito at pananahimik syempre sa mainstream media at naging content creator na lang sila sa social media. Sino pa? Napakarami. Si Leila de Lima, no? Very vocal sa pag-criticize kay Rodrigo Duterte. Ano ginawa ng Duterte administration? Sinampahan ng gawa-gawang mga kaso si Leila de Lima na eventually after ma-put behind bars for more than 2,400 days or more than 6 years. Sa aking pagkakatanda, i-correct niyo ako kung mali ako Kung di ako nagkakamali, 2,455 days ang sinabi nitong si Leila de Lima sa isang interview na siya po'y nakulong. Kinalauna na patunayan sa korte na wala siyang kasalanan. Ano ang dahilan kung bakit siya nakulong? Kasi pinapatahimik siya bilang kritiko ni Rodrigo Duterte. And si dating Senador Antonio Trillanes, saan ka naman nakakita na binigyan na ng amnesty? Ang amnesty ay isang prerogatibo na ipinagkaloob sa ating Pangulo. Na nung panahon na yon,
siya ay ginawaran ni dating Pangulong Pinoy ng amnestiya. Ibig sabihin, tinuturing sa harapan ng batas na wala kang ginawang mali. Lahat mawawala na. Pero ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Dahil gusto niyang mapatahimik si Antonio Trillanes. Kung di ako nagkakamali, 2019 ng taon, no? I-correct nyo ako kung mali yung mga pagkakaalala kong mga tol. I-comment nyo na lamang dyan sa chat area pagka may balita yung impormasyon na naibabahagi. Ang ginawa ni Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng isang presidential proclamation, binawi niya ang amnesty. Nirevoke niya ito. At doon, ginipit niya si Antonio Trillanes sa pamamagitan ng pagbuhay ng kasong rebelyon. At kinalaunan, inaresto si Antonio Trillanes sa Senate of the Philippines mismo. Hindi ko nahahabaan yung komento ko dyan kasi madadivert tayo ng issue. Pero ang punto natin doon mga tol, ganoon wineponize ni Rodrigo Duterte ang kanyang kapangyarihan para lamang patahimikin ang mga kritiko niya. At ngayon may gana ka pang sabihin ito, Baste Duterte, kay Pangulong Bongbong Marcos, na wala namang mga ganoong sitwasyon sa ngayon? Ha? O baka sabihin ninyo, si kapatid mo, pine-persecute. Hindi totoo yun. No? Lehitimo ang reklamo ng taong bayan kay Sara Duterte. Which in a separate live streaming, pwede nating i-discuss. Pero ituloy po natin ito pong pakikinig dito. Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget? Alam ninyo mga tol, ito pong mga argumento nitong si Baste Duterte, nakabase lamang po ito sa hinala. No? Kaya nga, china-challenge po natin sila eh. Kung talagang yung hinala po nila na yan ay makatotohanan, bakit nila inatras yung pag-file ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang ganyang naratibo ni Mike Defensor in particular, at grupo ng mga abogado na sana magsasampa ng impeachment kay PBBM last February. Pero inatras nila. Hindi nila tinuloy kasi hindi titindig. No? Ngayon, itong si Amy Marcos na nanawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na buksan na daw muli ang Blue Ribbon Committee at imbestigahan na. Papuntahin ang 18 Marines, si Martin Romualdez, si Saldico at kung sino-sino pa raw pong mga sangkot katulad ng mga dating miyembro ng gabinete na sila Pangandaman at Berzamin. Sige, so be it. Wala namang problema dyan. No? Alam niyo sa paghahanap ng pananagutan, kahit si Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin dapat i-excuse. No, hindi tayo panatiko. Hindi ako panatiko. Hindi po ako bulag na taga-sunod o taga-suporta. Kung may issue kay Pangulong Bongbong Marcos, so be it. Ilatag nila yung mga ebidensya. At pare-parehas nating makita. Katulad ng ginagawa natin ngayon, na gusto nating makita ang mga ebidensya kay Sara Duterte. Idaan sa tamang proseso, hindi sa social media. Ang problema, puro kayo social media, puro kayo talumpati. Wala naman kayong ginagawang partikular na aksyon. Hindi nyo pwedeng sampahan ng kasong kriminal si Pangulo dahil siya ay merong immunity from suit. Pero, pwede nyo siyang sampahan ng impeachment. Pagkakataon nyo na, pero hindi nyo ginawa last February. Ngayon, mag-aantay po tuloy kayo ng isang taon, February 2027 pa. Gawin nyo kasi sa tamang paraan. Kaya nga, muli tatanungin ko kayo mga tol, although ipinapaliwanag ko na po sa inyo, ang tanong ulit natin, babalikan natin kanina, naniniwala pa ba kayo dito kay Baste Duterte? Kindly comment yes or no. Kung kayo po'y naniniwala, comment yes. Kung kayo po'y hindi naniniwala, comment no. Ganun lang yun. No? At least makikita natin dito kung meron pa bang naniniwala sa mga manonood natin dito kay Baste Duterte. Pero syempre, sa parte ng mga DDS, ang sagot nila dyan, yes. Kasi alam ninyo, maraming mga DDS ang hindi naman nag-iisip. Meron bang sasagot? Nasaan si Mark Ramos? Dapat sumagot ka ng yes.
DDS yun eh. Pero siyempre, lahat ng mga matino ang isip at nag-e-exercise ng tinatawag na critical thinking, ang expectation natin, no. Kasi lahat ng mga sinasabi dito ni Baste Duterte ay retorika lamang at paninira. Walang pinaguhugutang ebidensya. Ebidensya ba yan porkit si Martin Romualdez nagpahayag na hindi siya babagsak na mag-isa lamang kung sakasakali? Na marami siyang alam sa kasalukuyang gobyerno. Pero kinalimutan mo na sinabi rin ni Martin Romualdez na marami siyang alam sa nakaraang administrasyon. Kung ikaw naniniwala ngayon kay Martin Romualdez, di parang inaamin mo na rin na talamak ang korupsyon sa nakaraang administrasyon. Pero hindi lamang yan paniniwala. Yan ay katotohanan. Totoo naman talagang talamak ang korupsyon sa nakaraang administrasyon. Partikular sa Parmali. Kaya ngayon, may mga kinasuhan po doon. Gusto nga pabuksan ni former Senator Richard Gordon ang investigasyon muli tungkol sa Parmali scandal Anyway, napapalayo tayo. Balik tayo dito. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. adik bangag. Sabi ng kapatid niya, Grabe, no? Nagtataka ako, bakit kailangan mong palakpakan yung ganung talumpati? No? Natutuwa lang sila dahil inaatake si Pangulong Bongbong Marcos. Anong uri talaga ng tao itong mga DDS, mga tol? ako ang ginaingon dire ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanaghan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang Kasalanan mo. Pag binasa nyo po mga tol, yung DILG Act of 1990, di ko kabisado na Hindi na kasi ako nagtuturo. Puntahan natin yon. RA 6975. The Department of Interior and Local Government Act of 1990. Section 54. Basahin natin. Nakalagay po dito sa Section 54. I'm sorry. Nawala na ako. Section 51. Di ba? Powers of local government officials over the PNP units or forces. Provincial governor. Ano ba si Baste Duterte? Sa paragraph B. City mayor. Anong meron? Operational supervision and control. Tapos ngayon, inaamin mo dito sa talumpati mo, talamak ang droga sa Davao City? Tanga ka para sabihin yan. Dahil kung inaamin mo na talamak ang droga sa Davao City at maraming nahuhuli, pabaya kang mayor. Ako, hindi lang talaga pinalad, pero kung ako'y mayor, sisiguraduhin ko sa chief of police ko, linisin mo ang ating syudad sa illegal na droga. Otherwise, papalitan kita. Kasi nasa kapangyarihan nyo ng city mayor di ba? Sabi, sa mismong batas na binabasa po natin, ang city mayor ay merong karapatan na pumili ng kanyang city chief of police mula po sa 5 recommended ng provincial director. I'm sorry. This is Davao City. No? Ito po ay direktang manggagaling ang rekomendasyon sa regional director. Kaya 3 lamang po yan. Ang katumbas kasi ng Davao City Police Office ay Provincial Police Office. May 3 siyang pagpipilian. Siya ang pipili doon. At kung ikaw palpa ka bilang chief of police, papalitan kita. Ibig sabihin, Baste Duterte, nagpapabaya ka sa trabaho mo bilang mayor. Bahagi yan ng peace and order. Inaamin mo dito, ang daming nahuhuli sa Davao, pero igagaslight mo ang tao kasi pinag-iinitan lang kayo. Walang katotohanan yun. Ang katotohanan, maraming nahuhuli sa inyong illegal na droga kasi malamang sa malamang, pabaya ka bilang mayor. Baka totoo yung sinasabi ni Ramon Tulfo na ikaw tanghali pumasok, laging lasing. Ayon kay Ramon Tulfo,
lugar wala, hinahayaan nila, takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabuyat, Ang lakas mang gaslight, ano? No? Feeling talagang may nagawa. Alam mo, Baste Duterte, binigyan na kayo ng pagkakataon para sugpuin ang illegal na droga eh. Ilang taon na kayong nanunungkulan sa City of Davao? Dekada na. Ang tatay mo binigyan ng pagkakataong manungkulan sa loob ng 6 na taon. Pero lahat tayo nabudol sapagkat ayon mismo sa report ng Quadcom, ibabalik ko lang kanina, siya pala ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga. Oh, kaya yung war on drugs, budol. No? Kung maniniwala pa kayo dito sa mga Duterte na ito, mga tol, na sila'y laban sa illegal na droga, wala nang mangyayari. Competition lamang ang nangyari. Ini-eliminate yung competitors. Yun yung isa sa mga observation ng Quadcom. Elimination of competitors. Pagkakalaban ka sa illegal na drogang negosyo, yari ka. Oh, yan ay isa sa mga buhay na halimbawa, yung mga pinatakas na drug lords. Si Alan Peter Lim, identified na drug lord. Anong nangyari? Pinatakas. Hindi hinuli. Yung identified na drug lord na si Michael Yang, ano ginawa? Pinoprotektahan pa sa pamamagitan ng pag-appoint bilang economic security advisor. Saan ka nakakita ng ganun? Biro mo, hindi naman Pinoy. Ewan ko kung tama sa batas yun eh. Sayang, sana maipaliwanag minsan ng Fiscal EJ yun o ng ibang mga abogado. Na pwede bang mag-appoint ng advisor, presidential advisor? Hindi naman Pilipino. O, bakit in-appoint si Michael Yang? Kasi ang sinasabi, para ipakita sa gobyerno na kanyang pinamumunuan na untouchable itong si Michael Yang. Huwag niyong gagalawin. Presidential advisor ko yan. Tuloy tayo dito. wala na, si Raulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities, ang kapobrehon, imong pasagdan na Ang lakas mang gaslight, ano? Ginagalit niya na lamang yung damdamin ng mga audience niya rito eh. Pero walang basis, mga tol. No? Unang-una, ikaw ang nagbigay ng halimbawa, ang daming nahuhuling illegal na droga sa city mo. Tapos ngayon, isisisi mo sa gobyerno. Alone. Bahagi ka ng gobyerno. Tanga ka ba, Baste Duterte? Bahagi ka ng gobyerno, ikaw mismo, mayor. Dapat sinisigurado mo sa police force mo na mapanatili ang kaayusan at katiwasayan sa lugar ninyo. Siguraduhin mo sa police chief mo na dapat hindi talamak ang illegal na droga dito sa syudad natin. Tapos ngayon, syempre, ang mainit na issue si Bato de la Rosa. No? Nagbiro siya. Talo na tayo kay Bato de la Rosa, mga tol. Nagbiro siya na baka may kasama na ang tatay niya, kaya siya masaya. Pero malungkot din dahil maaresto itong si Bato de la Rosa. Oh, pakinggan ninyo ang balita, kaugnay po niyan. Aling maaresto si Senator Bato de la Rosa, may kasama na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. Yan ang biro ni Davao City Mayor Baste Duterte, ngayong itinuturing ng pugante at armado ang senador. Dapat nga, nagtatampo kayo kay Bato de la Rosa eh. Di ba? Last March 2025, nang nangangampanya pa lang ito bilang senador at kumukuha ng suporta sa mga DDS. Sinabi nitong si Bato de la Rosa na willing siyang samahan itong si Rodrigo Duterte sa mismong kwarto nito at kung hindi pwede, kahit sa katabing kwarto na lamang. May request pa siya. Sana payagan siya ng ICC. Hindi niyo ba naaalala yung sinabi na yon ni Bato de la Rosa? Mga DDS? Tapos ngayon nilabasan ng warrant of arrest, gustong tuparin yung kahilingan niya. Nagtatago na. Nagtatakbo pa nung ise-serve yung warrant of arrest.
Talagang ang gulo nyo talaga mga DDS eh. Hindi ipaliwanag ang isipan ninyo eh. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo. Oy, binibisita tayo ng mga sikat na vlogger ah. Pati si Chris Ulo nandito. Shoutout sa iyo, tol ah. Ay nako, matanong ko lang Chris Ulo, tol. Bakit ganito itsura ngayon nitong si Baste Duterte? Kasi hindi ako talaga sa mga, nakikita ko sa mga post ni Nyolo, may sinasabi daw na chismis na may sakit, pero wala ako talagang idea eh. Totoo bang may sakit itong si Baste Duterte para mamayat po ng ganito? O baka nagda-diet lang, no? Kasi syempre Barbie eh. Sabi, Barbie, sabi ng tatay niya eh. Eh pangit naman tingnan sa isang Barbie kapag hindi ka nag-diet, di ba? Tuloy nga tayo dito. Ng News 5 Mindanao. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko. Oo, di ba dapat It's a bad joke. It's a bad joke. Yan ang bad joke ni Davao City Mayor Baste Duterte sakaling maaresto na ng International Criminal Court ang kanyang kaalyadong si Senator Bato de la Rosa. Sinabi yan ni Baste kasunod ng mga pambabatikos niya sa gobyerno sa inilunsad na Rage Coalition para sa Mindanao sa Davao City kahapon. Tingnan yan na nangyari sa Senate. Nagpatukan. Gusto na naman nila tunin si Bato. Yang ka na naman eh. Sisihin mo yung leadership ni Alan Peter Cayetano. Anak ng teteng na yan. Bakit ba nagkaroon ng putukan sa Senado? Kasalanan ng mga nasa Senado mismo. Sinisigurado lamang ng NBI sa parte ng GSIS, doon sila nakapwesto na walang makakapasok sa GSIS. Kaya pinasecure yung pintuan. Dahil yon ay mabubuksan lamang mula sa Senate side, no? Hindi mabubuksan sa parte ng GSIS. Pinasecure ngayon ng GSIS. Eh overreacting itong Aplaska, yung Sergeant at Arm ngayon na suspendido na. O nagpaputok. Tapos nag-cover fire ang NBI, alam naman hindi protektahan, cover fire lang. Ang ginawa nitong si Aplaska at mga OSAA, nagpaputok pa na nagpaputok. Sa investigasyon na isinagawa ng ating kapulisan, 44 fired cartridges ang nakuha. 5 mula sa NBI, 39 mula sa OSAA. And sa description ng CIDG, overkill ang pagpaputok. Tapos isisisi mo pa ngayon sa gobyerno. Eh kasalanan ng itinalagaan yung si Alan Peter Cayetano. Bakit ko sinasabi yan? May kumakalat kasi na chismis, may mga pinagmumurang senador. Di umano itong si Pulong Duterte. O siguro, baka ang namura si Senador Bato de la Rosa, no? Anak ng teteng, hindi ka pumapasok, kailangan dun pumasok ka para mapalitan ng leader. Senate President, o pumasok tuloy no May 11. Chismis lang yun mga tol, hindi ko sigurado kung totoo yun ha. Again, chismis lang yun. O tuloy nga muna tayo dito. Ipadala doon sa ICC. Si Bato kasi, bukod sa itinuturing ng pugante, Yan o, nagkandara ayon pa. sa NBI, pinaniniwala ang armado at delikado. Ang presumption namin lagi is armado yan. It's one of the major... Tapos yung abogado nitong si Bato de la Rosa magre-react. Categorically, dinideny daw nilang hindi armado si Bato de la Rosa. Isampal kaya natin yung 100 plus na baril ni Bato de la Rosa na ipinost ni Atty. Jesus Policy sa kanyang Facebook page. No, pero ako ipapakita ng bagay. Tuloy muna natin ito. Concern kasi nga galing siya sa law enforcement. So he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrap or hanapin. Pero ang kampo ni Bato, kinol out si Matibag. Sa pahayag ni Atty. Israelito Torion, wala raw makatotohanang basihan para ituring na armed and dangerous ang senador. Muli rin itong iginiit na walang nilabag na batas si Bato. Dagdag pa ni Torion, wala ring inilalabas na warrant of arrest ang local court kaya hindi pwedeng ipatupad ang arrest warrant mula sa ICC. Claim lang nila yan mga tol sa totoo lang. Siyempre, defense counsel sila nitong si Bato de la Rosa. Kaya yun yung pilit nilang ibinibigay na naratibo sa harapan ng publiko. Pero marami na pong mga abogado, isa si Fiscal EJ sa nagpapaliwanag sa atin, na walang katotohanan yung sinasabi ng mga defense lawyer na ito
nitong si Bato de la Rosa. And mamaya, ipaparinig ko sa inyo yung naging talakayan ni Dean Mel Santa Maria kagabi at maganda yung diskusyon doon tungkol po dyan. Pero, balikan muna natin itong sinasabi nitong si Atty. Torion at saka ni Jamie Bondoc na hindi daw po armado itong si Bato de la Rosa. Paano hindi magiging armado si Bato de la Rosa? No? Mahigit sa 100 na baril meron pong nakarehistro kay Bato de la Rosa. Saan ba banda yon ito? Ito po, post ni Atty. Jesus Palsis, no? Ilan ang naka-rehistrong baril? Sabi ni Atty. Israelito Torion, Senator Bato is not armed and dangerous. Ngek, sabi ni Atty. Jesus Palsis. Paano hindi armed and dangerous yang si Bato? Former PNP chief yan. Tapos may 118 registered firearms. Both short and long firearms. Saka, alam niyo yung konteksto ng sinasabi po dito ni Direktor Matibag, ito po ay pagpapaalala sa NBI agents at personnel. Siyempre, umaaresto sila eh. Meron nga pong isang post itong si Rick Diaz Agent Rick Diaz. I-share ko na rin to sa inyo. No? Hanapin ko lamang muna yung post niya tungkol dyan sa armado. Yan. Ito yung experience mismo nila. Kaya kinakailangan bilang leader, paalalahanan mo yung mga ahente mo na mag-ingat. Kapag armed and dangerous ang aarestuhin tulad ni Bato de la Rosa, peligroso ang buhay ng NBI agents. Noong January 18, 2010, pinutukan ng NBI ng AR-15 assault rifle ni Jason Eibler, dating US Army. Nasugatan ng 2 agents, Agent Lito Magno and Agent Ana Labaw. Huli sa kamera ng ABS-CBN ang insidente. Natatandaan ko yung balita na yun, nagkaputukan talaga. Maswerte ang 2 agents at nasa active service pa ngayon. On the other hand, ang kasama niyang si Special Agent Arnel Garcia ay sumakabilang buhay ng ma-ambush ng armed men sa Mindoro Occidental samantalang nagseserve ng warrant sa Quintos case noong January 18, 1998. May his soul rest in peace. Isa pang agent ang sugatan. That's why sinasabihan ni Direktor Matibag na ang mga agents mag-ingat. Tapos kakwestiyonin ng mga abogado nitong si Bato de la Rosa ang statement nitong si Direktor Matibag. At ito ang katotohanan. Na totoo ang sinasabi ni Direktor Matibag na armed and perhaps dangerous itong si Bato de la Rosa. Ilan ang nakarehistro ng baril sa kanya? Ang dami po nito mga tol. Yan De la Rosa Ronald Marafon. License active until March 2034. Type 5 license siya. Ibig sabihin, ang pag-aari niyang baril ay lagpas ng 15. Ilan? Ilan po ito? 118. 118 firearms ang rehistrado kay Ronald de la Rosa. Tapos sasabihin mo, Atty. Israelito Torion, hindi armed itong si Bato de la Rosa? Yan ay kahit pa mismong ang Department of Justice na ang nagputos na ipatupad na ang arrest warrant mula sa ICC laban sa senador. Naghain naman ang motion for reconsideration ang kampo ni Bato kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa ICC warrant of arrest. Mamaya ilalabas ng Korte Suprema ang kabuuan po ng teksto ng naging desisyon po nila sa pagbasura ng TRO na hinihiling ng kampo ni Bato de la Rosa. Kasi marami pong nagpapakalat ng fake news. Particular yung old video yata yun ni Justice Leonen na parang sinasabi nilang pabor kay Bato de la Rosa. Kaya kahapon, nilinaw po ng Korte Suprema na wala pong katotohanan yung mga ganung balita. No? Ito, i-share ko lamang po sa inyo. At ngayong araw po na ito, ilalabas po
ng Korte Suprema ang desisyon. Sabi po dito, statement of the Supreme Court spokesperson May 24, 2026, yan po ay yesterday, the court will upload the opinions relating to the denial of the temporary restraining order status quo ante order in GR number 278747, Rodrigo Roa Duterte and Senator Bato M. De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. Tomorrow, today po yun. There is still no decision on the main petition as stated in the court's press release last Wednesday. Kasi yun po yung pinapakalat nitong mga sinungaling ng mga DDS eh. Senior Associate Justice Marvic M.B.F. Leonen's statements were taken out of context. This was in a meeting he had with the Integrated Bar of the Philippines and Mindanao State University in Marawi yesterday, May 23, 2026, which was mainly about Sharia and the responsibilities of lawyers. Wala pong kaugnayan doon po sa petition ni na Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa. Pero pinalalabas at pinapakalat ng mga DDS, talagang mga sinungaling, na pabor daw sa kanila yung desisyon. O, kaya naglabas tuloy ng paglilinaw ang Korte Suprema. Yesterday around the Welcome to evacuation. Familiarizing yourself with emergency exits and procedures can save lives in critical situations. From the Grand Ball. Sa ngayon, nag-deploy na ng tracker teams ang NBI para hanapin at arestuhin ang senador. Posible rin daw managot sa batas ang sino mang tutulong para matakasan ni Bato ang kanyang arrest warrant. Kaugnay niyan, syempre ang PNP actively sa pagpursu na rin na yan, ng di ko pala nailagay dito, ng paghahanap dito kay Bato de la Rosa. At meron nga pong pakiusap, ito pong si Chief PNP General Nartates. Basahin ko lamang po yung balita. Sabi po dito, we are appealing to Senator Bato's enduring sense of duty as a lifelong law enforcer to ensure this legal process is resolved with the utmost dignity. Senator Bato knows better than anyone the weight of the uniform and the oath our officers take to uphold the law. Kaya siya nababatikos tuloy, partikular. Nito pong si Ombudsman Boyong Remulla. Sabi ni Ombudsman Boyong Remulla, dati kang Chief PNP. Tapos, ganyan, nagtaktakbo ka. Anong klase yan? Ba't ba tumakbo yun? Sa serva na warrant ba? Sa serva na warrant? Oo. Tumakbo eh. Nandun na sa baba. Okay na sana eh. Hindi, ang alam ko, may dalang warrant siya. Hindi. Oo nga. Oo nga. Tumakbo. Sa baba, tumakbo, nagpumiglas eh. Ha? Nagpumiglas Hindi na siya. pumiglas. Tumakbo. Doon sa lande, pupuntahan siya ng agent eh. Boss, may warrant dito. Meron kami. Wow! Yan ang workout. Hindi, pero malinawin lang ho natin ha. Malinaw na po, sabi ng Ombudsman. Dating chief ng Philippine National Police yun. Tumatakbo sa batas. Paano yun? Hindi ba siya nahihiya? Di ba? Hindi ka ba nahihiya niyan, Bato de la Rosa? Wala, tumakbo talaga eh. Kasi naman, lapse din ito eh. Pasensya na. NBI Director Melvin Matibag eh. Operational lapse din po. Ako na magsasabi, operational lapse ito sa parte ng NBI eh. Kasi hindi nila in-anticipate yung situation. After all, inamin naman ito ni Director Matibag, in fairness naman, na nagkamali siya ng desisyon. Nagkamali siya ng pag-size up doon sa situation. Kasi, ang ganyang situation, mga tol, dapat lagi mong iniisip. Ito hindi pag-criticize kay Director Matibag. Iniidolo ko yan ngayon, sinusuportahan ko yan ngayon. Pero ito'y pagpapaliwanag lamang na sa mga ganyang situation, lalong-lalo na high profile yung aarestuhin. Unang-una dyan, proper coordination, which is ginawa nila. Kaso lang mukhang sa Senado lang, Walang ibang coordination na naibalita maliban sa Senate leadership ng mga panahong iyon. Masyadong nilihim ba? Pangalawa, yung pag-size up ng situation. High profile si Bato de la Rosa, ano ang ine-expect mo dyan? Maraming supporter yan. Kaya
dapat hindi lady agents ang pinadala. No? Huli na, naging bato pa, sabi niya nga. Lady agents, kasi umasa na gentleman enough itong si Bato de la Rosa na haharapin yung kanyang problemang legal. Pero dapat kinonsider na marami ng mga pronouncement before si Bato de la Rosa na hindi siya susuko, na hindi siya magpapalagay sa banyagang paniniwala niyang korte. No? Kaya doon pa lamang sa pagkakataon na yon, ang dapat ginawa, kung may impormasyon at may warrant of arrest naman, dapat full force na. In fact, dapat nga si NBI director mismo ang present doon Bakit ko sinasabi yan mga tol? Senador kasi yung aarestuhin. Kung ilalagay mo doon, ordinaryong agent lang. Kung ilalagay mo doon, ordinaryong division chief. Kung ilalagay mo doon, isang regional director lang ng NBI. Lalamunin talaga ng buo. No? Hindi niya kayang tumindig. That is fact. Senador ako. Bakit mo ako aarestuhin dito? Pag sinaywar na ng ganon, wala nang magagawa maliban kung talagang maninindigan yung agent. Pero iisipin ninyong kinabukasan niya. Anak ng teteng, senador tong aarestuhin ko. Walang guidance particular kung ako ba ibaback up dito ng immediate superior ko. Isipin mo, hayaan mo yung tumakbo. Pero kung si Director Matibag ang nandoon kagad, pwede siyang manindigan. Presidential appointee siya Pwede niyang intindig ang sarili niya. Whatever it takes. Oh. Ang nangyari tuloy, bato na, nahuli pa. Kaya may payo si Senador Ping Lacson ngayon, nagalingan pa ng ating mga law enforcer. Kasi kung nahuli na si Bato de la Rosa, wala na itong payo na ito. Sabi ni Senador Ping Lacson, ang payo ko sa law enforcement, galingan nila ang paghahanap. Nandyan na, huhulihin pero hindi nahuli. Galingan ng NBI, galingan ng PNP, o kung tutulong ang AFP, galingan nila ang intelligence work. O, balik tayo dito sa balita. It is Senator Padilla himself who confirmed na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar. I think he's a responsible senator, responsible citizen na alam na niya na ngayon na dapat managot sa batas. Base sa CCTV at sa investigasyon, pinasakay ni Senator Robin Padilla si Bato palabas ng Senate premises madaling araw noong May 14, ilang oras makalipas ang barilan sa Senado. Inamin din niya ni Padilla, ibinaba raw niya sa Makati si Bato at doon sinundo ng sariling sasakyan ang senador. Pero ngayon, hindi na raw niya alam kung nasaan si Bato. Maging si Torion, no contact din daw sa kanyang kliyente. Last time that I contacted him was an hour or 30 minutes before he no contact. But I am in constant contact with the members of the party always. Naniniwala ba kayo mga tol na walang contact itong si Israelito Torion kay Senator Bato de la Rosa kung hindi sa kanyang mga sa pamilya lamang nito? Parang ang hirap paniwalaan nun, no? Abogado ka tapos wala kang contact direkta sa kliyente mo. Una nang sinabi ni Bato na hindi siya susuko sa ICC pero ang NBI, So eventually, the law will catch up with you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon. nagbabalita mula sa frontline. Real At syempre, ang ilan sa mga issue ngayon nitong mga DDS, partikular mga abogado nitong si Bato de la Rosa, ay wala raw pong nilabag na batas itong si Bato de la Rosa. In fact, dito nga po sa statement ni Atty. Torion, basahin natin at ipatranslate natin in Tagalog. Translate in Tagalog. Yan. Pinagdidiinan niya na wala daw pong nilabag na batas si Bato de la Rosa. Totoo ba yan? Basahin ko yung pahayag nitong si Israelito Torion sa kayong pagtutol nila na i-consider ang armed and dangerous si Bato de la Rosa. Kahapon po ito, May 24, 2026. Kami ay magalang, ngunit matatag na nagpapahayag ng aming pagtutol sa kamakailang pahayag ni NBI Director Matibag na naglalarawan kay Senador Ronald Bato de la Rosa bilang armed and dangerous. Pinaliwanag na natin. Yung mga ebidensya, 118 firearms meron nakarehistro kay Bato de la Rosa. Sa lahat ng paggalang kay Director Matibag at sa NBI,
aming isinusumite na ang ganito